Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inaabisuhan ng Department of Health o DOH ang publiko na pabakunahan ng mga batang edad 2 taon pababa laban sa measles, rubella o tigdas kasunod ng pagtaas ng kaso sa unang 2 buwan ngayong taon. Naitala ng DOH ang kabuuang 922 kaso na may katumbas na pagtaas ng 35% mula sa naitala noong nakaraang taon. Naiulat ang pagtaas ng kaso sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos, Bicol, Western Visayas at Sorsogon. Sakaling hindi agarang mapagamot, maaaring humantong ang tigdas sa seryosong komplikasyon gaya ng pneumonia, impeksyon sa utak o kamatayan lalo na sa mga batang edad 5 taon pababa. Mas mataas na seguridad naman sa ipon ipinatupad na ng PDIC. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Simula ika-15 ng Marso ay tinaas na ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang Minimum Deposit Insurance Coverage o MDIC sa 1 milyong piso bawat depositor. Ayon naman kay PDIC President at CEO Roberto Tan, ang bagong insurance coverage ay ipapatupad lamang sa mga bangkong ipinasara simula sa nasabing petsa. Nilinaw rin niya na ang coverage ay per depositor at hindi per account, kaya pagsasamahin ang lahat ng deposito ng isang tao sa parehong bangko. Samantala, ang bagong limitasyon ay sumasaklaw sa lahat ng deposito sa mga bangkong may lisensya mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, kabilang ang savings, time, demand at foreign currency deposits. Samantala, hindi naman saklaw ng insurance increase ang mga kooperatiba at non-stock savings at loan associations. Paglilinaw naman ni PDIC Vice President Jose Villaret Jr., matagal nang pinag-aaralan ang mataas na MDIC dahil bumaba ang tunay na halaga ng 500,000 pesos mula itakda ito noong 2009. Ang nasabing pagbabago sa PDIC chartered noong 2022 ang nagbigay daan upang mapabilis ang pag-aproba ng insurance increase nang hindi na kinakailangan dumaan sa Kongreso. At dahil sa pagtaas ng coverage, tinatayang 147 million account o 98.6% ng kabuuang deposito sa bansa ay magiging ganap na insured. Bunsod nito, ang kabuuang halaga ng insured deposits ay aabot sa 5.3 trillion pesos na mas mataas kaysa sa 3.73 trillion pesos na saklaw ng dating 500,000 pesos coverage. Dito tiniyak din ni Tan na may sapat na pondo ang Deposit Insurance Fund o DIF upang masuportahan ang mas mataas na insurance coverage. Habang aabot sa 236.95 billion pesos ang DIF noong Desyembre ng taong 2024 na may ratio na 5% ng tinatayang insured deposits sa 2025. Sa makatuwid, magsasagawa ang PDIC ng pagsusuri sa MDIC kada 3 taon upang matiyak na ito ay nananatiling angkop sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Good news po sa ating mga motorista dahil sa ikatlong sunod na linggo, muli pong magkakaroon ng rollback sa presyo ng langis. Epektibo ngayong Martes ang pagbaba sa presyo ng diesel na 20 hanggang 40 sentimo kada litro, habang 20 sentimo naman ang rollback ng gasolina kada litro. Samantalang nasa 40 hanggang 60 sentimo naman ang kada litro ng ibabawas sa presyo ng kerosene. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga batang edad 2 taon pababa inaabisuhang pabakunahan laban sa tigdas kasunod ng pagtaas ng kaso nito. Rollback sa produktong petrolyo aarangkadang muli ngayong Martes. Senator Marcos iimbestigahan ang pag-aresto ng ICC kay former President Rodrigo Duterte sa isang Senate hearing. Mga kahina-hinalang pangalang nakatanggap ng confidential funds ng OVP isiniwalat.
PDIC itinaas sa 1 million pesos deposit insurance coverage ngayong buwan ng Marso. PSC, kinilala ang mga kababaihan sa larangan ng palakasan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa patuloy na kampanya laban sa smuggling, sinalakay ng Bureau of Customs sa BOC ang ilang bodega sa Malabon at nakumpiska ang iba't ibang iligal na produkto na tinatayang nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Kabilang sa mga natagpuang kontrabando ang peking produkto, disposable vapes na walang BIR tax stamps at DTI import commodity clearance stickers at iba pang hindi rehistradong kalakal. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang protektahan ang mga mamimili, lehitimong negosyo at kita ng gobyerno laban sa smuggling at pamemeke. Samantala, may mga panibagong pangalang lumutang na umano'y nakatanggap ng confidential funds. Kahinahinala umano ang mga ito dahil puro pagkain ang kahalintulad nito. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Lumutang ang ilan pang mga pangalan na tumatanggap umano ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Isiniwalat ni House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega V ang dagdag sa mga umano'y kahina-hinalang mga pangalan. Tulad kasi ng naging kontrobersyal na pangalang Mary Ann Piatos at iba pa, binunyag ng kongresista na kasama sa listahan ng natanggap ng naturang pondo ay ang pangalang J. Camote at Miggy Mango. Kasama rin sa listahan sina Dodong Alcala, Dodong Bima, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dodong Barok. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, walang record ang mga nabanggit na pangalan, maging ito'y kapanganakan, kasal o kamatayan. Naniniwala si Ortega na mas mapapalakas nito ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang itinanggi ni VP Sara ang naturang mga aligasyon. Aniya may tuturing lamang itong political persecution ng Kongreso laban sa kanya. Kasama ang isyong ito na paggamit ng confidential funds sa mga grounds na kinahaharap na impeachment complaint ni VP Sara. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naitala naman ng Department of Health o DOH ang 55 kaso ng rabies sa bansa mula unang araw ng taon hanggang unang araw ng Marso. Bumaba ito ng 39% kung ikukumpara sa 70 kasong naitala noong nakaraang taon. Sa kabila ng mababang naitalang kaso, nagpaalala naman si Health Secretary Teodoro Herbosa sa publiko na ang rabies ay nakamamatay. Hinikayat ng kalihim ang publiko na pabakunahan ang mga alagang hayop laban sa rabies. At sakali namang makagat o makalmot, hugasan ang apektadong bahagi ng katawan gamit ang sabon at running water at pumunta sa pinakamalapit na health center o animal bite and treatment center. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga batang edad 2 taon pababa inaabisuhang pabakunahan laban sa tigdas kasunod ng pagtaas ng kaso nito. Rollback sa produktong petrolyo aarangkadang muli ngayong Martes. Senator Marcos iimbestigahan ang pag-aresto ng ICC kay former President Rodrigo Duterte sa isang Senate hearing. Mga kahina-hinalang pangalang nakatanggap ng confidential funds ng OVP isiniwalat. PDIC itinaas sa 1 million pesos deposit insurance coverage ngayong buwan ng Marso. PSC, kinilala ang mga kababaihan sa larangan ng palakasan.
patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ipinanawagan ng isang kongresista ang agarang pagresolba ng Philippine National Police sa pagkakapatay ng turistang Slovakian sa Boracay Island. Ayon kay Quezon City 4th District Representative Marvin Nerillo, issue sa law enforcement ang pagkakadiskubre ng pagkamatay ng naturang turista. Kaya naman ang agarang pag-aresto at pagpapanagot sa mga salarin ay posibleng maiwasan ang naturang mga insidente. March 12 nang matuklasan ang bangkay ng turistang Slovakia na si Michaela Mikova sa isang abandonadong chapel sa Boracay. FFCCCII naging bahagi upang pagbukluri ng kulturang Pilipino at Chino sa pagpapalabas ng Nesya 2 sa bansa. Narito ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Ginanap kamakailan ang isang espesyal na VIP screening ng pelikulang Nesya 2 na inorganisa ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII sa Quezon City. Pinangunahan ito ni FFCCCII President Dr. Cecilio Pedro kasama ang mga piling panauhin bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng ugnayan ng Pilipinas at China. Ang Nesya 2 na kinilala bilang nangungunang animated box office film sa buong mundo at pang-anim sa pinakamalaking pelikula sa kasaysayan ay patunay na lumalawak na impluwensya ng mga kwentong Asyano sa pandaigdigang industriya ng pelikula. Dala ng pelikula ang mga temang malapit sa puso ng mga Pilipino: katapangan, pamilya at pagsusumikap laban sa pagsubok na nagsisilbing inspirasyon upang yakapin ang ating sariling kultura at likhang sining. Ayon naman kay Dr. Cecilio, ang pelikulang ito ay nagsisilbing pag-asa di lamang sa industriya ng teknolohiya kundi rin sa pagbubuklod ng kulturang Asyano. Very advanced in a way that you can see the people behind the movie. At the same time, we are also promoting Philippine-China better understanding. Alam natin na China is moving very fast forward. Kailangan maintindihan natin na kailangan din natin ng China. Na hopefully itong animated movie can also help us promote a better understanding between peoples, between Chinese and Filipinos. Samantala, ang makasaysayang screening na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng sining at pelikula sa pagpapatibay ng pagkakaugnay at pagkakaibigan ng Pilipinas at bansang China. Kasama rin sa mga dumalo ay ang mga kinatawan ng FFCCCII na sina Vice President Jeffrey Nang at Frank Ko, Secretary General Dr. Fernando Gan, Board Member Wilson Lee Flores at Directors Eddie Cobanquiat at Patrick Cua bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa pagpapalakas ng ugnayan pangkultura at pangnegosyo. Ayon pa sa organisasyon, ang kanilang pagsuporta sa Nesya 2 ay isang hakbang tungo sa mas malakas na pagkilala sa Asyanong malikhaing talento sa larangan ng animation at pelikula. Habang patuloy na inilalabas ang Nesya 2 sa iba't ibang bahagi ng Asya, Europa at iba pang panig ng mundo, pinapatunayang nitong may puwang at malakas ang impluwensya ng mga kwentong Asyano sa pandaigdigang sinehan. Tiyak ngang isa itong tagumpay hindi lamang para sa China, kundi para sa buong Asya. Ang pelikulang ito ay nagpapakita kung paano maaaring magtagumpay ang ating sariling kwento sa pandaigdigang entablado. Kaya panoorin na ang Nesya 2, isang kwentong puno ng aksyon, damdamin at inspirasyon na magpapatunay na ang tapang at determinasyon ay walang kinikilalang hangganan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
bilang kababaihan na may makabuluhang kontribusyon sa tagumpay ng palakasan sa bansa ang kinilala ng Philippine Sports Commission o PSC nitong weekend sa inilunsad nitong All-in Women Sports Awards sa Malate, Manila. Ito ay alinsunod sa paggunita sa pandaigdigang pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso. Sa pangunguna ni na Paris 2024 Olympic bronze medalist Nesty Petesio at Ira Villegas na tumanggap ng Athletes of the Year citation, higit 100 awardees rin kabilang ang mga Filipina athlete, coach, nutritionist at scientist, miyembro ng media at sports executives ang kinilala ng komisyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga batang edad 2 taon pababa inaabisuhang pabakunahan laban sa tigdas kasunod ng pagtaas ng kaso nito. Rollback sa produktong petrolyo aarangkadang muli ngayong Martes. Senator Marcos iimbestigahan ang pag-aresto ng ICC kay former President Rodrigo Duterte sa isang Senate hearing. Mga kahina-hinalang pangalang nakatanggap ng confidential funds ng OVP isiniwalat. PDIC itinaas sa 1 million pesos deposit insurance coverage ngayong buwan ng Marso. PSC kinilala ang mga kababaihan sa larangan ng palakasan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.